Sana dumating. Ito na lang muna ang gagamitin ko. Yan, ganyan. Tingnan nyo naman, oh. Strike bag. Kasi sobrang init talaga itong higaan ko eh. Hindi talaga ako nakakatulog. Kaya ito na lang muna. Sana mag-work. Ang init ng foam. Sobra. Aya. So, ito. Dito ko lang naman sana sa likod. Sa may dito hanggang dito. Di bali na yung paa. Paa at ulo, di bali na. Basta yung sa katawan ko ba. Okay na. Sana mag-work. Ang hirap kaya yung kulang yung tulog mo, yung madaling araw na hindi ka pa nakakatulog kasi sa init. Para kang nasa nasa side ng apoy. Nag-order na ako ng sa Pilipinas ng banig. Sana dumating. Yun. Pero medyo maingay. Nakita ni Amo. Nakita ni Amo. Tapos, tinanggal ko kasi yung banig na nabili ko noon. Tapos, nasira siya. Tapos, nakita niya, nilinis ko kasi nag-ano siya, nasira. Tapos, marami yung yung parang napulverize yung banig. Kaya tinapon ko kanina, nakita ni Amo. Tapos sabi ko, nilagyan ko ng ganito kasi sobrang init yung foam, hindi ako nakakatulog. Tapos sabi niya, oh, ibuksan ko daw yung aircon. Tapos sabi ko, I did, pero lagi naman na off, kaya I don't dare to open it anymore, sabi ko. Tapos hindi na siya umimik. Sobra. Ayan, medyo okay na siguro. Dito, hanggang dito na lang. Sa katawan ko na lang. Katawan ko lang muna. Maingay. Maingay siya. Pero okay lang. Ang mahalaga, makatulog ako. Hanggang dito ko lang. Hanggang dyan ko. Tapos, tingnan nyo nga naman, oh. Nauuntog ako dyan. Yung siko ko dito. Tapos, ayan na, oh. Kapag, malikot ka, mahuhulog ka talaga niyan. Tapos, yung sa paa ko, ayan. Ganyan siya. Kapag naman dito, bababa ako dyan, minsan na, yung ito na, hapakan ko. Kapag naman dito, nauuntog ako dito. So, ay nako, buhay katulong. Ito, tandaan nyo mga mag-a-abroad pa lang. Ay. Huwag kayong mag-expect ng magandang higaan or whatsoever dito. Kasi, ang isipin nyo, pag pupunta kayo dito, ang mahalaga, mapait sila. Tapos, magbaon kayo ng maraming tiis. Kasi, yung expectation ninyo, lalo sa mga baguhan, hindi nyo maiiwasan yan na mai-compare kung anong meron kayo dyan sa Pilipinas at dito. Kahit gaano pa kaganda ang bahay mo, pagpunta mo dito, katulong ka pa rin kung saan nila gusto ikaw ilagay na patulugin, wala kang choice. Kaya bago ka mapunta dito ng Hong Kong, bago ka mag-abroad, isipin mo na lang na ang mahalaga is mabait ang mga amo mo, kung mabait man sila.
At ipon. Prioritize ipon. Kung ayaw mong magtagal sa ganitong mahirap pero kinakaya. Kasi dapat kayanin talaga. Kasi ito naman ang pinunta natin dito. Hindi naman natin pwedeng dalhin yung bahay natin dito para yun ang gamitin natin. At hindi pwede na mag-stay out tayo kung yun ang gusto natin. Kung ayaw ng amo. So, bago ka mag-abroad, magbaon ka ng maraming pasensya. And syempre, yung always pray para nawa mabigyan tayo ng mabait na amo. Sa akin kasi, kung sobrang bait naman kasi ang amo ko, ang sobrang problema ko lang dito is yung itong higaan ko. Tapos, iisa ang toilet. Ako kasi hindi ko alam bakit lagi akong naiihi, lalo pag winter. Tapos sobrang ihing-ihi ka na, tapos ang tagal nila sa toilet. Yan ang problema ko din. Itong higaan ko at CR talaga. Pero sa ugali naman, okay. Mabait sila. Kaya sabi ko, pagtiisan ko na lang hanggat may remedyo, itong higaan ko, hindi, sige, magremedyo muna tayo. At kung kayang tapusin ang kontrata, ay di tatapusin. Kesa naman uuwi kang Pilipinas na hindi ka pa ready. Habang nire-ready mo yung mga bagay-bagay pag uwi mo, di magtiis ka muna. Tapos yung mga baguhan dito, iwasan nyo yung mangutang-utang kahit kaano pa lalo na yung mga may kahati-hati kayo. Naku naman, maawa kayo sa sarili nyo, kahit pa kapatid nyo yan. Wag nyo ipagamit yung pangalan nyo sa bangko. Kahit sino pa yan. Kung uutang ka para sa sarili mo. But if as much as possible, para sa akin, ipunin mo na lang yung kung ano ang sahod mo, yun ang pagtiisan mong i-budget. Kung kaya mong magtiis na hindi mo na lumabas or what, para lang makapag-ipon ba para sa mga pangangailangan, edi wag mo nang lalabas. Lalabas ka man is hindi ka nalalayo, para lalabas ka lang para mag-refresh, langhap ng fresh na hangin sa labas. Yun lang. Tapos iwasan yung masyadong maraming barkada, kasi yun yung hindi minsan, talagang madalas na mapapagastos kapag marami kang barkada dito. Yaya dito, yaya doon. Tapos kung kain dito, kain doon, chismis dito, chismis doon, di mo nalaman, yun pala ikaw ang nasa nila, topic nila. Kaya mas mainam na na lang. Yung wag masyado, piliin mo. Kahit isa pa yan na barkada mo, okay lang yan. Or yung mag-isa ka lang sa loob ng bahay, or mamasyal, okay na yun. Kesa naman marami nga, pero tinatapakan ka naman nila sa likuran mo. Ayan. Kita nyo yan? May reminder ako dyan eh. Tapos ito rin, may reminder din ako dyan. Kasi kapag minsan na ako, ayun. Mag-ipon ka para sa kalayaan mo. Ayan, may notes dyan. Oo. Ayan. Ito naman, yung alkansya ko. Pero hindi to napupuno. Hindi ito napupuno kasi kung minsan nararamdaman ko na hindi na pumapasok yung doon, yung papel. Tinatanggal ko na, nilalagay ko na sa online banking ko para at least siya tumutubo ba.
Kesa naman andito ng ilang taon or buwan. O di at least doon, at least may piso-piso sa per day. O. Dito, ang nilalagay ko, yung hindi ko nagagastos sa na budget ko tuwing day off. Or sa food allowance ko, kasi food allowance ako, yung hindi ko magastos sa isang buwan or sa per week, ito ang dito ko siya nilalagay. Tapos pag nakita ko na medyo maano sa loob, marami na, inaano ko, tinatanggal ko. And then at may mga books din ako dyan, books ni Chinkitan, hindi ko pa natatapos. Ito naman, mga ano ko yan, mga list ng gastusin, list ng padala. Ayun. Ano to, ng resibo ng hinuhulugan ko na tawag nito, gold. Mabigat-bigat din, kaya hanggang ngayon hindi ko pa natatapos. Ayan. Tapos dito ko lang nililista kung nasaan ang sahod ko, saan ang gastos ko. Dito naman sa may mga record ba ng mga banks, ganun. Yung mga in and out na pera ko, mga ganun, yung may utang sa akin, ganun. And then yung isa, yung ito yung gastos ko sa food allowance, yung cash flow ba, saan ko na yung, itong isa is ano siya, ito is sa ano lang, sa food ko lang to. Ito naman sahod, I mean record ng ano, savings pala, savings. And then ito sahod ko, kung saan napunta yung buong sahod ko. Marami yan, mula nung ano tapos ito pala, listahan pala ng bayarin ko to pa noon. Ayan, ang dami. Ayan, yung yung kasi madalas kong nakakalimutan, dami ko kasing utang, more than half M, kaya nililista ko noon para hindi ko makalimutan. And then nilista ko din lahat yung utang ko from the smallest amount to biggest amount, para at least makita ko kung sino yung uunahin ko na babayaran, tapos yung date na nagbayad ako, hindi dito sila. Ako si I paid Ate Felisa, something like that. Kasi sa sobrang daming utang ko dati, ang akala mo bayad na, hindi pa pala. Meron nga akong isang tita na worth of 20,000 yun. Tapos sabi ko, akala ko bayad na ako dyan. Tapos nung tingnan ko sa list ko, wala pala akong sa dinami-rami. Kaya hindi na ako nag-complain, kasi for what pa. Natulungan tayo, tapos oras na sa bayaran, at tapos magko-complain ka. And then wala talaga sa listahan ko. So, kailangan babayaran ko talaga yun. Ayan, ganito lang yung higaan. Ganito lang yung ko. Ganyan siya. Ito pa, ito dati, hanggang dyan lang sa line na yan. Pero, ito, kita nyo? Parang isang 1 foot na lang ang pagitan dyan sa bed ko dati, yung ito. Kaso nung umalis sila amo, sinubukan kong
tulak ito kasi sobra talaga nauuntog yung ulo ko dito, yung siko. Kapag nagbibihis ako, syempre magbeben kang ganun, nauuntog yung ulo ko dito. And then, tingnan mo nga naman, araray ko. Tingnan mo, paano ka naman ba na hindi maano dyan. So, kakakuryente pa naman kapag siko yung ano dyan, Tapos ito, lagi nauuntog. So, one night, umuwi sila, tapos sinubukan ko, buong katawan ko talagang tinulak pa ganun. Ayan, natulak ko konti-konti. Tapos at least meron na akong space, magkasya na yung pag nagganyan ako, nagkasya na yan. Siguro ano na to, 1.5 na foot. At least magkasya-kasya na ako dito. Na hindi na ako gaano nauuntog dyan. Buhay katulong. Buhay OFW. Madali lang, parang sarap lang pakinggan, pero pag andito ka, dami mong pagdadaanan na hindi mo ine-expect. Tingnan nyo, nung pumunta ako dito, hindi ganito ang white hair ko. Kahit mabait pa yung amo ko, nagkakaganyan ka talaga eh. Nai-stress ka talaga sa maraming bagay. So, sobra. Dito na huhulog. Ano ba? Naglalagat sila dito banda. Kaya yung buhok ko is mukha siyang marami pero kokonti lang. Mukhang marami lang dito. Pero pagpunta dito wala na. Konti na lang. Kasi kaya parang wala na yung dito. Short sila. Tingnan mo. Wala na yung yan na lang ang medyo mahaba. Nagkaganyan sila kasi sa kapag naglalagas dito banda. Lately ko lang din napansin, sabi ko bakit ganun, parang ang kapal ng buhok ko, pero pag pala kukunti lang yung mahaba. Tapos naglalagas siya. Kukunti lang makita mong white hair na mahulog. Mas matibay sila. Tingnan mo. Ayan na sila dami na agad. Ganun ko lang Ayun ang ng chlorine. Malakas ang chlorine. Yun lang. Tiis-tiis tayo mga kapwa ko OFW. Tapos ano pa ba? Maliban sa magtiis, mag-ipon. Bye-bye.